Magandang umaga po sa lahat at welcome sa Philippine Information Agency Press Conference. Ngayong araw na ito ay makakasama natin ang National Committee on the Filipino Family at National Library of the Philippines. Ating tatalakayin ngayong umaga ang ilang updates para sa pagdiriwang ng 2025 National Family Week at 2025 Library and Information Services Month. Para formal na simulan ng ating programa ngayong araw, ay tatawagin na po natin ang ating mga panauhin mula sa NCFF na si Subcommittee on Plans and Program Chairperson, Anne-Ray V. Rivera, na susundan naman ng mga kinatawan ng NLP na sina Research and Publication Division Chief Maricel Orenia at LISM Chairperson and Research and Publication Assistant Division Chief Melanie Ramirez. So, simulan na po natin ang ating programa ng diskusyon mula sa NCFF. Magandang umaga po sa inyong lahat. I am Deputy Executive Director Anne-Ray Rivera of the Department of Agriculture. I'm the Program Director for the Gender Equality and Social Inclusion. I'm here in my capacity as the Chairperson of the National Committee on Filipino Family. Okay, so every last week of September, as per Presidential Proclamation number 60, series of 1992, we are celebrating the Filipino Family Week. Kung natatandaan niyo po, meron tayong isang araw na umuwi tayo ng maaga para we can be able to have a meal together with our family. So, the National Committee on Filipino Family shall promote as the foundation of the nation and as a basic social institution. Specifically, it aims to highlight the importance of Filipino family as the foundation of the nation and reinforces the value of love, unity, and support within the families. So it is observed every last week of September as per Presidential Proclamation number 60, series of 1992. It is more than just a celebration. It's a national movement to reaffirm the Filipino family as the bedrock of our nation. So ang ating mga legal basis, of course, pinoprotektahan at nire-recognize ang Filipino family sa ating Constitution, particularly the 1987 Constitution. And we also have the Executive Order number 209, series of 1987, which is our Family Code of the Philippines. We also have Executive Order 238, series of 2003. Yan po yung nag-amend sa EO 241, expanding the powers and functions and membership of the National Steering Committee for the Filipino family. And we also have, of course, yung Presidential Proclamation number 60 declaring the last week of September as Filipino Family Week. And Presidential Proclamation number 847 declaring the fourth Sunday of September as Family Thanksgiving Day. Ang functions and powers ng NCFF ay to formulate policies and plan to promote strategies and for an effective national program on family. So dito po sa ating Committee on Filipino Family, nagsama-sama po ang lahat ng mga government agencies and non-governmental agencies and interfaith organization to strengthen our bond as Filipino families. So ang NCFF composition po ay binubuo as chairperson ng ating Secretary ng Department of Social Welfare and Development, si Secretary Rex Gatchalian,
And ang kanya pong vice chairperson is Yusek Ed Punay. And then, kami po sa Department of Agriculture and other national government agencies ay member po ng Executive Committee. So we have 3 subcommittees under the National Committee on Filipino Family, which is plans and programs headed by the Department of Agriculture, the policies and research headed by the Alliance of Filipino Families on mental health, and the advocacy and social mobilization headed by the Philippine Information Agency. So ayan po yung mga subcommittee chairpersons. So for this year, we will be celebrating the 2025 National Filipino Family Week. With the theme, Polisiyang Makapamilya tungo sa higit na matatag, maginhawa at panatag na pamilya sa bagong Pilipinas. So this focuses on creating supportive policies and programs for families, and it aligns with the President's vision of a bagong Pilipinas where no family is left behind. So we have various activities na maaari pong salihan ng bawat pamilyang Pilipino na magsisimula ngayong September 20 hanggang September 26. And this would be sa entire country po. Maraming salamat po. And at this point, ay magpo-proceed po tayo sa diskusyon mula sa National Library of the Philippines. But before that, we will be showing a short video message. Good morning, ladies and gentlemen of the press, our partners, colleagues, and friends. The National Library of the Philippines, through its Library Information Services Month Committee, is pleased to announce the celebration of the 35th Library and Information Services Month this coming November 2025. Established through Proclamation Number 837 in 1991, this month-long celebration highlights the importance of libraries and information services in empowering communities and contributing to the national development. This year's theme, Lace Up Libraries, a hub for cultural exploration and uniting through partnership, underscores the role of libraries as inclusive spaces where culture, knowledge, and collaboration come together. At its heart is the idea of culture, reminding us that libraries are not only repositories of books and information, but also custodians of our shared heritage. Playing a key role in preserving and enriching our cultural narratives, this commitment also aligns with the United Nations Sustainable Development Goals, particularly in fostering cultural sustainability in a changing world. Through this celebration, our goal is to raise public awareness of the diverse services offered by libraries and information centers. We want to show how these institutions transform lives, whether in education, research, cultural preservation, or community development. To achieve this, we have prepared a series of activities such as seminars, webinars, discussions, contests, and outreach programs. Starting today, we are officially launching these activities, and we warmly invite everyone to take part. Complete details will be available in our LIS microsite, where libraries across the country may also share their own activities. We are deeply grateful to our partner institutions, both from the government and the private sector,
for supporting our vision of strengthening the role of libraries in the community. With their collaboration and with your help in bringing this celebration closer to the public, we believe that the 35th Library Information Services Month will truly inspire and unite communities through culture, knowledge, and service. Thank you, and we look forward to celebrating with all of you this November. Good morning, and that's the message of our director. And now we want to present it to you the latest events or lineup of activities that we'll have this coming November. Yan. Ngayon pong taon na ika-35th year na po natin na sineselebrate ang ating Library and Information Services Month. So we have the overview. So, nasabi kanina ng aming director na mayroong proclamation number po ito and some objectives. Ayan po. So, what is Library and Information Services Month? So, we want all of you na malaman din po ano po ang Library Information Services Month. Ito po ay sineselebrate every November, the whole month of November. And also, proclamation number of 837 po. And also, this month, or this year, the Library Information Services Month, we have to focus or raise an awareness about the vital role of libraries. And also, we want to highlight the crucial influence of libraries. And last is to have an inclusive calendar of activities. Okay? And we have some, this theme, ang theme po natin this year is about Lace Up, libraries, we call Lace Up Libraries, ayan, libraries, a hub for cultural exploration and unity through partnership. So, gusto po sana natin this year na ma-focus yung ating culture, the Filipino culture in terms of libraries po. Paano po natin mas lalong we say it na mas lalong mapalaganap po, ano yung mga kultura natin in terms of libraries na nagagamit pa rin po yung essence ng libraries. Okay, next. Ang ating official poster po nandyan. Ito po, Lace Up, nandyan po yung may mga icon about the libraries, about the culture and community. And also, hindi lamang libraries yung magpuputik together. Also the stakeholders, the teachers, the parents, and other professionals para po ma-focus sa paggamit ng libraries in the community. And the design of this highlight is the vital role of libraries in education and cultural exploration po natin. Okay? So here are some LISM events. This coming November 5, we have the opening ceremony po, and also opening of the bazaar exhibit. And meron din pong educational tour sa National Library of the Philippines that date po, 6 to 7. And book theater, concert. Ito po ay masayang concert po ito dahil book. So may mga book tayo sa National Library. For example, yung Tuko, kakanta yun, no? More on singing. Pag-dance, Sandusen ng Sapatos, at iba pang mga kwento na gagawing music theater po natin. Okay? And we have the live chikahan. This will be on November 11 and 19. Ito po ay inimbitahan din. May mga invited guests po kami para i-share nila ang kanilang mga experience on about cultural exploration sa libraries. And meron tayong mga online seminar and on-site seminar po. Ito po ay gaganapin din po sa National Library on November 12 and November 20. So we have also the book picnic. So ito po, maganda rin to, masaya sa isang lugar, no? Magkakaroon po kami ng mga family, per family may mga reading, no? Mga reading campaign po kaming gagawin and other activities po through reading. Yan.
Then next, we have the November 24 to 28, November 24 to 28, we have the National Book Week. So meron din pong isang linggong celebration on Book Week. Ito po ay pwede nyo pong puntahan ang iba pang mga activities nila sa kanilang website or Facebook page, National Book Week po. And we have also the closing ceremony po. Sa National Library din po yan. And mga contest, ayan, baka po kayo ay interesado, inanyahan po namin ang lahat. Welcome po ito. Para sa lahat, we have the Pinoy Book Character Contest. Mga Filipino stories po by Severino Reyes. So pwede po tayong kumuha ng mga kwento ni Severino Reyes at gawin po nating this will be recycled materials na gagawin po natin. Okay po, costume. And then we have the Lola Basyang Chamber Storytelling. Galing din po sa Severino Reyes na kwento. And we have the Bring Me Contest. Hindi lang on-site na contest. Meron din tayong mga online contest po sa social media. Abangan po nila yan. May mga posting po kami, November 11 and 19 po. Ayan, abangan po nila yan. And we have also the Library Feud po. Masayang game show po ito sa mga librarians. Yan. So, nariyan po, ma'am, ang ating mga committee po. So, ang inyo pong lingkod, overall chairperson, and the vice chairperson, nandiyan din po secretariat, operations, and logistics po natin. Ayan. And then, information and documentation, and we have the finance committee. Ayan. For questions, andyan din po, please visit our LISM microsite po. Marami po kayong, doon po ninyo malalaman ng mga iba't ibang mga contests and events po natin sa November 2025. Ayan, ngayong taon nga yun. Okay? And social media po natin, pages, please. Please like and follow and share and subscribe our social media. Okay po. Next. Okay. Okay, maraming salamat po sa ating mga panauhin. Sa puntong ito, sisimulan na po natin ang ating Q&A para sa media. Pero bago yon, para sa ating mga usual ground rules, bibigyan ng pagkakataon ng ating media para sa isang katanungan at isang follow-up question. Only questions related to the press conference will be entertained. And maaaring gamitin ng mikropono na malapit sa inyo. Sabihin lang ang inyong pangalan, media organization, at kung para kanino ang inyong katanungan. Now we open the floor to questions. Good morning po, Noli Liwanag ng Philippine One and PMI News. Para po kay Ma'am Melanie. Ma'am, yung activities po ba nationwide po yun? And saan lugar po gaganapin? Yung iba. Thank you po. Yes po, nationwide po. And marami po, sa National Library po, sa NPDC and Metropolitan Theater, and some community po na libraries po, yun po yung ating pagdadaosan. And gusto ko rin po ipaalam sa lahat na Luzon, Visayas, and Mindanao, this will be a simultaneous opening ceremony on November 5 po. So, Luzon, Visayas, Mindanao, and NCR, may mga partners po tayo na isi-celebrate po nila ito. Follow up lang po, ma'am. Same din po yung activities dito sa Metro Manila and sa region po. Actually po, yes po, may mga some activities po na sasamahan po nila kami sa pag-celebrate po. And some are magkakandak sila na sarili nilang activities na umaangkla doon sa ating team. Thank you po. Welcome po. Next question po. Good morning po. Meron po akong mga tanong para po sa, for each of you po. Unahin ko na po muna yung sa National Family Week po. How are we going to incorporate or include the families in overseas na mga Pilipino, mga pamilya po ng mga overseas Filipino workers? This National Filipino Family,
though yung ibang tao o yung members ng family nila is overseas working, and isa yan sa gusto nating matugunan sana because of the challenges na kinakaharap ng pamilya ngayon sa migration. Nagtatrabaho sa ibang lugar yung mga members ng ating mga pamilya, and some of them mayroong work from home, and most of us mayroong digital distractions. So locally, kung kaya na magsama-sama ng pamilya, we are encouraging actually on September 22, kung natatandaan po ninyo, I think in 2023, merong commercial dito kung saan umuwi tayo ng maaga for us in the government. And some private sectors are also practicing this, na magkaroon tayo ng isang araw na shared meal sa ating mga pamilya. Kasi dahil sa marami na nga tayong ginagawa, and in the age of digitalization, masyado tayong married to our cellular phones and other gadgets. So, nawawala na yung actual na pag-uusap, bonding ng pamilya. So, we're promoting yung kainang pamilya mahalaga, na magsama-sama sana sila ng pagkain on September 22. Kahit siguro dinner yon because may mga work tayo sa umaga. So we're encouraging that. But for people na nasa abroad, mahirap talaga. But we have national action for Filipino family, kung saan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulong yung mga non-governmental agencies, ay nagbubuo ng mga polisiya, plans and programs, kung saan makakatulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno on a holistic approach, on a whole-of-government approach, na makatulong sa kanilang livelihood, nang sa ganon hindi na kinakailangan ng mga tao na lumabas pa ng bansa. We are empowering our constituents or our kapwa Filipino na magkaroon ng access to training education, access to market, and access to finance capitalization. Kasi yun naman yung basic na nagiging dahilan kung bakit nagmamigrate ang kapwa natin Pilipino, dahil we're looking for livelihood opportunities or employment opportunities. So kung mapapagtibay ng gobyerno ang access to livelihood opportunities and employment opportunities locally, hindi na kinakailangan ng maraming Pilipino na lumipat pa ng lugar o lumipat pa ng bansa para makapagtrabaho at malayo sa pamilya nila. So isa yan sa mga tinatarget ng ating National Committee on Filipino Family and the whole of government as an approach para mas strengthen yung ating Filipino family. Ma'am, may follow-up po ako tungkol doon. What about po yung mga marginalized families po natin, gaya po ng mga urban poor at solo parents? Ano pong ginagawa natin, or ano gagawin po natin para mas mapansin rin po sila? Gaya ng sabi ko, meron tayong dinadraft. Currently, nagsimula yun last year, na National Action Plan for the Filipino Family. And precisely because importante sa atin yung mga marginalized sectors and vulnerable sectors. Kaya nga po, sa Department of Agriculture, ang kaisa-isa at unang national agency na nagkaroon po ng opisina na tinatawag na Gender Equality and Social Inclusion. Kasi sanay tayo sa gender and development, di ba? But for international communities, sa United Nations, sa ASEAN, ginagamit yung gender equality and social inclusion. Bakit? Kasi ang gusto ng pamahalaan ay walang maiwan. Lahat ay mabigyan ng equal access to resources. Nang sa ganon, maiangat natin yung estado ng pamumuhay po nila. Be it the solo parent, the senior citizen, the persons with disability, and even the youth. Sa amin sa agriculture, we're promoting family farming, and we're enticing the youth to venture into agripreneurship.
Thank you, ma'am. Ma'am, good morning po. Ma'am, para naman po sa ating mga libraries, how are we, through this event po that we're having this year, how are we able to capture po the evolving of libraries in today's society? Yes po. Kaya yung mga contest po na sinasama natin ngayon, inclusive din po siya. So, tinatarget din natin yung ating mga public libraries sa buong bansa para ma-duplicate din yung ginagawang program ni National Library, yung mga services natin. Ito kasing LISM, isa sa bihikulo natin para maipaabot pa natin yung services ng library sa mga pa-contest natin, sa mga pa-research, sa mga libreng seminars. Ganun po. Follow up lang po ako dun, ma'am. Ma'am, kasi po in this day and age, very digitalized na po tayo, right? And ang mga library po, it's very well known to be full of books. So, paano po ito nakaangkla doon? Dahil hindi na po masyado nakikita ang mga library, hindi na po siya, paano po natin sinusupport yung pag-evolve nito? Sumabay din kasi sa uso si National Library, hindi naman kami napag-iwanan. No, may mga digital kami, kung papasyal po kayo sa National Library, may in-offer na rin kami mga electronic resources, tapos pwede kayong gumamit ng desktop na National Library, may libreng internet connection. Yun po, sumabay po kami, hindi po kami napag-iwanan ng panahon. Ma'am, tapos po, yung kanina po meron po kayong mention na cultural exploration and unity through libraries. So, gaano po ka-importante ito ngayon sa panahon natin ngayon? Yes, importante po yan. Dahil po sa UN, kung natandaan niyo po, SDG po natin, the UN 2030, kaya po inangkla po namin itong team na to para mas lalong umangat ang ating Filipino culture. Paano ang impact ng libraries in terms of Philippine culture. So, makakatulong ang library sa pamamagitan ng pagpupromote ng mga Filipino stories doon po sa library. And also, may mga film showing silang ginagawa doon. Example ko lang po sa isang bayan sa Bicol. So paano nila pinopromote yung mga delicacies po nila through film showing, storytelling po na ginagawa, and other seminars no po, para ma-promote kung ano yung kanilang kulturang meron sa kanilang community. So malaki ang impact ng libraries. Kaya ito po yung team natin, Cultural Exploration po. Sana po nasagot ko po. Tama po pa. Last na lang po. Well, from me. Ano po yung po natin, pwede po nating i-suggest po sa ating mga local communities, lalo na po yung ating mga kabataan, kung paano po sila makakapag-contribute po sa ating programa at sa ating event? Ayun nga, nabanggit na nga ni Ms. Melay, no? So yung mga pa-contest kasi, open din siya sa mga kabataan. Siguro isang way yun ng kabataan natin para lang ma-inculcate sa kanila yung kultura. Pwede yun sumali ka dun sa mga pa-contest kung may mga, para yung pagsasalin-salin ba ng kultura, hindi siya nawawala. So malaking part dun yung kabataan. Para lang mapagpatuloy kung anong kultura ng isang lugar. Clarify ko lang po, like after the event po, like not necessarily po just because of the event, dahil nga po may pa-contest or anything, how can we prolong this po para maengganyo po ulit ang ating mga kabataan na pumunta po ulit ng library at magbasa ulit at wag po masyado dumikit sa cellphone? Ayun. Ang library po kasi, no, hindi lang kasi na tayo dun sa imbakan ng libro. Yun lang kasi yung perception natin ng library. Pero ngayon po kasi pag pumasyal kayo sa mga public, lalo na po yung mga public libraries, nagiging tambayan na rin po siya ng kabataan. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, sumasabay po tayo sa panahon. Kunwari sa National Library po, hindi lang kayo pupunta doon para magbasa. May mga electronic resources din. Kasi kung ano ka sa gadget mo, pwede ka naman sasabayan ka ng National Library, bibigyan ng libreng wifi, doon ka na rin mag-aral. Gamit mo yung mo. Tapos, may mga electronic resources pa na makakatulong din sa research. Thank you po. In addition po doon, ang National Library po ay nagpo-promote po awareness po sa public library. So malaking bagay po ito na ginagawa po nila. May mga library tour
na pumupunta sa National Library din. Yung campaign po namin through social media, on-site, may virtual tour din po kaming ginagawa. Kaya mas lalo silang maengganyo na bumisita ng library, no? Hindi lang National Library, sa mga public libraries din. May mga libraries po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy ang campaign nila sa pag-promote ng library is a learning center or a learning venue po para sa kanila. So, malaking bagay po din yung ginagawa ng NLP for that. Good morning po. I'm Miss Marlene Bridgestock. Sa National Library po, update lang po natin paano po ba magiging accessible ang ating libreng serbisyo para sa mga kabataan. Siyempre, meron na rin senior and ITAS. Kasi po, digital age na tayo ngayon. Ano po ba ang maaari nating magawa or ano pa ang mga plano natin? Ang pagpunta po sa National Library, libre lang po. No po. So pagpasok nyo po sa National Library, pwede po kayo doon magbasa-basa. Kung senior na po kayo at naghahanap kayo ng babasahin, welcome na welcome po kayo doon. Kung kabataan naman po kayo na naghahanap kayo ng space para makapag-discuss kayo while studying, meron din po. Pwede kayo doon sa isang mesa, doon kayo mag-aaral, mga ganun po. Yes, thank you Plus po. may mga free seminar. Basta tutok lang po sa aming mga social media. May mga free seminar po kami. May mga, si Miss Melay po bilang head ng may mga sa mga elderlies, no? May mga ganun po silang pinoprovide na services. Sa NCFF naman po. Ma'am, good morning po. Tayo po ay merong pinanukala ang ating Pangulo ng slogan ng Bagong Pilipinas. Paano ba natin ito mai-address ang ating NCFF? Since na tayo ay nagsiselebrate ng National Family Day, kabilang ba rito yung mga broken families and single parenting? So gaya po ng sabi natin kanina, that this National Filipino Family Week celebration is a holistic approach para maipaalala sa bawat pamilyang Pilipino na importante pa rin ang pamilya, ang bonding sa pamilya. Bagamat meron tayong mga ganitong challenges, and even yung ibang mga pamilya, di ba, as a basic unit of community ay pamilya na sinasabi sa batas ay dapat may nanay, may tatay at anak. Pero sa modern age ngayon, hindi na siya true sa ibang pamilya. Merong mga pamilya na tinuturing nilang pamilya na kahit na walang nanay at tatay at anak. Meron dyan kasi na mga modern Filipino family na mas preferred nila na mag-adopt ng mga kanilang tinatawag na mga fur babies, but they still consider themselves as family. Meron ding mga tao na ang partners nila ay members ng LGBTQIA+, but still, they consider themselves as family. Meron din naman pong mga tao na hindi nila kamag-anak yung kasama nila sa bahay, but still they consider themselves as family. Pagdating naman po sa broken family, yes, it happens na talaga pong base sa mga pangyayari na hindi natin kagustuhan, nagkakaroon ng broken family. Pero hindi naman siya tinitignan ng nation as broken. Kaya nga po may mga batas tayo na nagpuprotekta sa welfare ng ating mga kababaihan, ng ating mga kabataan. At may mga different government agencies din po tayo na nagpuprotekta para sa maisulong po ang kanilang mga welfare and rights. We have the Solo Parents Act. We have the CWC for the children's welfare, and andyan ang PCW para sa pangangalaga sa welfare ng gender and development, particularly to promote yung ating Magna Carta of Women. So, hindi naman porke nagkaroon ng broken family ay hindi na siya papansinin ng gobyerno. Kaya nga po nandyan ng members ng National Committee on Filipino Family ay kasama dyan yung iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa ganun mabigyan sila ng social protection, mabigyan sila ng benefits. Sa Bagong Pilipinas, ang gusto po natin ay mapagtibay
at magkaroon ng resilience ang each family members na matugunan o maitawid nila yung kani-kanilang mga hinaharap. We're encouraging families to celebrate in the most simple way na kumain ng sabay-sabay sa September 22 and mag-participate sa iba't ibang family-related na mga activities. Alam niyo po, meron tayong mga kasama sa interfaith na mga organization na magkakaroon sila ng forum on September 23 and meron ding family conference on September 24. We also have para dun sa mga gusto po na mag-renew ng kanilang mga vows for silver or golden wedding anniversary ay meron tayo niyan gaganapin ng libre sa September 25. So, I think our secretariat from the DSWD can further elaborate po para masagot po yung question ninyo. Magandang umaga po sa ating lahat. I am J. Lee Barceta, Lead Secretariat for the National Committee on Filipino Family. So for the question po regarding po dun sa Pamilya sa Bagong Pilipinas as our localized theme for this year, our President Bongbong Marcos really strongly advocate for the yung pong sinasabi nating whole of nation approach or whole of government approach that no families will be left behind. Kaya po, ang function po ng committee is to really advocate for the different programs and services na dapat ma-implement po ng different government agencies kasi po ang NCFF is not an implementing agency or implementing organization, but it's just a committee na ini-ensure po na ang lahat ng programs and services for Filipino families ay na-implement ng different government agencies, non-government organizations, and faith-based organizations. Yun po yung advokasya po talaga natin ngayon para po magkaroon ng bagong pamilya sa bagong Pilipinas. And yun po yung advocate din po ng ating Pangulo na talaga pong matugunan anuman po ang mga concerns ng bawat Pilipino. For example, maiwasan o mabawasan ang kagutuman. Kaya po meron po tayong programa for Walang Gutom program. Matulungan po natin yung mga street families po, yung local government units po natin na initially sila po yung main function na ma-ensure na walang nakatira sa kalsada. Pero tinutulungan po natin sa government, national government level na dapat po sana wala na pamilya na nakatira sa kalsada, sa ating mga street families. And yung mga sinasabi po natin, mga solo parents na ini-implement, may batas po tayo for that, na dapat po ang local government unit is providing support to this sector. We also have that program for the national level na ini-ensure din po ng National Committee for Filipino Family na na-implement din po yan. May mga programs din po kami dyan. And na ina-ensure ng National Committee po na lahat po yan ay na synchronize, ibig sabihin po, hindi po kanya-kanya na nag-implement. Dapat aligned po tayo doon, lahat ng government agencies at even private organizations and faith-based organizations ay nagkakaisa doon sa ginawang pag-implement ng mga programs to respond to these different issues. Kaya po meron pong National Action Plan for Filipino Family. Hindi po namin madidiscuss lahat ng programs, but we ensure na lahat po ng programs of the different government agencies, non-government organizations, and faith-based organizations ay na-implement accordingly. Thank you po. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po. At this point, we will also still ask questions mula naman sa ating online participants. So, para naman po sa National Library, may nagtatanong po, meron po bang e-books library ang NLP? At kung saan pwede makapag-access ang mga gustong magbasa online ng mga books na nasa NLP? Yes, meron po. Ito po'y matatagpuan sa ating website, web.nlp.gov.ph, resources. So we have the Techno-Aklatan database, and we have also, pag-check nyo po doon, makikita nyo rin po ang resources and then e-books. Yung e-books po natin, electronic resources po yun. Click nyo lang po yun, marami po tayong mga electronic resources.
At meron din yung techno-aklatan po, mga digitized po na collections ng National Library of the Philippines. Next question po para sa NCFF. Meron po bang mga programa kung saan pwede maka-attend ang mga married couples para sa family or relationship counseling? And ano po ang mga other programs sa similar dito? Yes, sir. Gaya ng sinabi ko po kanina, on September 23, magkakaroon po ng Interfaith Family Forum na gaganapin sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. That would be sa Aurora Boulevard, corner JP Rizal Street, Project 4, Quezon City, between 9 a.m. to 12 noon po. So that would be an interfaith family forum. And the following day, September 24, magkakaroon po ng family conference sa Philippine Bible Society sa United Nations Avenue, Paco, Manila. That would be from 8 a.m. to 4 p.m. So, ang atin pong National Filipino Family Week celebration ay magsisimula po sa September 22. Nandyan sa afternoon ay pinopromote po natin yung Kainang Pamilya Mahalaga, na we're encouraging bawat Filipino families na kumain po kayo ng sabay-sabay kasama ang inyong mga pamilya. Kung maaari, walang access sa cellphone para nang sa ganun magkaroon po ng talagang pag-uusap, kamustahan sa bawat pamilya, ano nangyayari sa'yo. Mas maigi, di ba, mas masarap po na yung iyong mga anak o nanay, tatay ay mas nagsasabi sa'yo ng kung ano nangyari sa kanila. Kung nakakamusta natin yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay, and even strangers to us, na kamusta ka, malaking bagay po, di ba, na makatanggap ka ng tanong na kamusta ka. Sa dami ng pinagdadaanan ng bawat Pilipino po ngayon, yung empathy napaka-importante po sa atin, na maramdaman natin na ang ating pamilya yung unang sumusuporta sa atin. Kasi dyan tayo kukuha ng lakas to face whatever challenges that we have moving forward. So, ayun sir, yung mga, bukod doon, meron pong sa September 20, sa September 20 po, on Saturday, para po sa mga mahilig mag-exercise at umattend ng mga marathon events, sa Philinvest Ground sa Alabang, Muntinlupa City, magkakaroon po ng National Family Week Fun Run event. Libre po ito sa September 20, Saturday. And ang culminating activity naman po ay gaganapin sa Every Nation Philippines sa Victory the 4th sa 32nd Street Corner University Parkway sa Taguig. Yan din po ay magto-turnover na ng susunod na hosting ng National Filipino Family Week sa Taguig Local Government Unit para at ilo-launch din ang Natatanging Pamilyang Pilipino Search. That would be on September 26, 2025 sa Taguig City. Okay, next question naman po for NLP. Pwede niyo po bang bigyan ng dagdag na detalye ang inyong book picnic reading campaign and saan pong mga matatagpuan ang mga ito? Okay po, yung book picnic po natin ay meron po kaming target na place. Ito po ay hindi pa po siya, tentative pa lang po siya. So inaayos po namin sa Botolan, Zambales po. So we want po kasi mga IPs po ang ating pupuntahan para mas lalo silang mag-enjoy for this book picnic. We will give some books and feeding program for them and some children's activities. At kaya po namin tinapang Botolan, Zambales kasi angkla din po siya dun sa team natin, cultural exploration and inclusive. So, all are welcome. Lahat po ay welcome sa book picnic po na ito. So, per family po ang gagawin.
So, per family, may libro sila. Babasahan nila yung kanilang anak ng kwento. And then, sabay-sabay po sila. That will be a flow of book picnic po natin. Okay. One other question mula sa ating online participant. Okay. Regarding naman po, para sa NCFF, regarding work-life balance and family-friendly workplace policies, ano po ang stand ng NCFF dito? And meron po ba kayong bahagi sa pag-formulate or sa pag-encourage sa government agencies to follow these policies? Yeah, ang ating stand tungkol dyan sa work-life balance ay talaga namang bawat different government agencies. Sa ngayon, ang kanya-kanya nating mga human resource offices ay nagko-conduct ng iba't ibang mga seminars and workshop for their organizational stakeholders, ng mga empleyado. At dito sa celebration ng Filipino Family Week, normally, yung last Monday ng September, or ito, sa September 22, ay pinauuwi ng mas maaga yung bawat empleyado ng gobyerno. And we're also encouraging yung mga private sector to follow or to do the same, na magkaroon nga nitong kainang pamilya mahalaga, na kung saan merong isang araw sa buwan ng September na makasama nila ng sabay-sabay sa pagkain ng kani-kanilang mga pamilya. Kasi, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, importante na yung personal relation mo sa iyong pamilya ay mas strengthen sa pamamagitan ng personal na pakikipag-usap. Mas mararamdaman mo yung kausap mo. Sa ito namang National Filipino Family Week, sa buong Pilipinas naman to. So, ang bawat opisina ng gobyerno at ang mga private sectors, may kanya-kanya rin naman silang mga activities na ginagawa, kagaya niyan mga fun run, yung mga forums, at iba-iba pang mga activities to strengthen yung mga Filipino bond as a family. Yan. And also, yung ating mga local family sa bawat opisina po natin. Kasi tawag din naman natin sa mga kasamahan natin sa trabaho, sa ahensya ay pamilya. So kasama yan, iba't ibang mga activities ang gagawin sa buong Pilipinas ngayong September 20 to 26. Salamat po. At this point, tatanggap naman po tayo ng mga tanong mula sa ating on-site participants. Good morning. I'm Carlo Flores from Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela, PA intern. So my question is for NCFF. How do you strategize or paano nyo po plinano or finormulate yung mga plans ninyo for National Family Week activities to make it more inclusive and efficient for the families? Do you conducted needs assessment or other assessment, and what are those? Thank you. Thank you. Ang National Filipino Family Week ay ino-observe every last week of September to bring together families, organizations, and agencies from public and private sector. Yung ating, this is in alignment, or the theme is aligned with the United Nations Department of Economic and Social Affairs, o yung UNDESA. So, every year, meron silang mga theme na ibinibigay, and then we localize it. So, for this year, yung ating local theme sa Pilipinas ay Polisiyang Makapamilya tungo sa higit na matatag, maginhawa at panatag na pamilyang Pilipino. So, ang ginagawa nito, because meron ng executive order in the creation of the National Filipino Family Week. So, binubuo to ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, private sector, and interfaith organization. So, taon-taon, nagkakaroon ng meeting, kasi nagsimula ito nung 2003 na na-create yung steering committee, and then taon-taon sineselebrate natin itong Filipino Family Week. So taon-taon ang mga members ng committee ay nagmi-meet para pag-usapan kung
paano i-deliver itong local theme ng Filipino Family Week o yung Filipino Family. So, yon, may pag-uusap between government agencies, the private sectors, and interfaith organization. I think tanong natin si Secretariat and DSWD because they are the head of the social welfare. Sila yung head ng Filipino Family Week. So for technical questions on needs assessment, I think the Secretariat of the DSWD can better answer. Thank you, Director Anne Ray. Ayan, regarding po sa conceptualization or the development or crafting of the different activities for this year's celebration, actually po, we aligned our activities based on the theme that was given to us from UNDESA. So we've localized it and we discussed with the different members coming from the different government agencies, again, and non-government organizations and faith-based organizations. So we identified activities based on the theme for this year. Maybe regarding po dun sa question kung we are conducting assessment. We're conducting assessment po. Yes, every end of the year naman po, we conducted assessment for the every year na mga conducted activities namin. But that's only for the National Committee. But if we want dun sa mga programs and services, the different implementing agency is actually conducting separate assessment for the different programs naman po na indicated naman yan dun sa National Action Plan na pwede naming minomonitor namin for next year naman na implementation. So that's different po kasi yung activities for this year's celebration doon sa mga activities or programs for the National Action Plan na for 5-year action plan siya. So magka-separate siya pero both minomonitor ng National Committee on Filipino Family. Thank you po. Next question po. Good morning po sa lahat. Una po muna sa National Library. Ma'am, meron po ba tayong mga public library sa mga cities and LGUs na pwedeng malapit puntahan? Yes po, meron po. Meron po tayong mga provincial library, municipal library, city libraries, barangay center. Barangay Learning Center. And ma'am, sa Family Week celebration po, meron po ba tayong collaboration sa LGUs kung paano i-celebrate yan? Yes, sir. Taon-taon po ay binababa naman po sa lahat ng region, sa lahat ng probinsya at sa mga LGU. And taon-taon din po may mga different LGUs na host ng bawat Filipino Family Week. So for this year, ang turnover na, ang susunod na for next year na mag-host ay si LGU na po ng Taguig. So ganun po yung ginagawa. So every year, pumipili ng kung sino yung host na LGU para sa celebration. Yes, but for now, naggaling na po tayo ng Bulacan. Tapos ngayon, LGU ng Taguig naman po. So, but the National Committee on Filipino Family, sa susunod po na mga taon, ay magkakaroon na po ng we're talking about kung ano yung guidelines natin paano mapili yung LGU na susunod na mag-host. But for now, kung sino muna yung available, may capacity o may access sa resources, sila muna po yung nag-host. So for next year, si LGU na po ng Taguig. Beside po doon sa hosting this year, yung po bang ibang mga cities nagse-celebrate din? Yes, sir. Kasi nationwide po ito at saka meron tayong sinusunod na mga executive orders and presidential issuances tungkol dito. In fact, we were informed that none other our Senate President, Tito Soto, ay nagpasa ng resolution but we're still awaiting kung ito ay i-adapt ng Senate, their support, para sa support dito sa celebration ng Filipino Family Week. I believe na ipasa na yun the other day ng ating bagong Senate President. Okay, ma'am. Napansin ko lang po kasi sa lugar namin,
wala silang information about the Family Week. Alam mo lang sila announcement. Opo. Baka po within the week ay makapag-post na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kasi kakatapos lang ng design po nung mga banners. Normally naman po ay piniprint yan sa mga tarpaulin o yung kung may mga LED screens sa inyong mga opisina. And wag po kayong mag-alala, ang ating host ngayon na PIA ay sila po ang chairperson sa information. Tama ba, sir? Sila ang chairperson sa advocacy and social mobilization. So, I believe magiging mas maigting na po ang pagpapalagana po ng impormasyon tungkol sa Filipino Family Week celebration. Thank you po. Thank you, sir. Hi po ulit. May follow-up lang po ako sa NLP. Meron na po ba tayong mga datos kung ilan po yung pumupunta sa libraries natin for a year or yung foot traffic po, ilan po yung mga nahihiram na libro? May mga ganun datos po ba tayo? Sa ngayon po yung mga walk-ins natin, daily po kasi, no, yung average tayo ng 300 po ang daily natin na walk-ins. Tapos bukod pa po yung bilang ng mga gumagamit ng ating on-site, mga website po, mga web visit at saka Facebook pages po. Multimedia PI. Ma'am, what about po, because nga po we're promoting the usage of our libraries, whether it's through books or digital materials, what about the usage po? Yung nga po yung paghihiram po ng mga libro, yung mga gumagamit po ng ating mga digitalized equipment, mga ganun po. May ganun datos po ba tayo? Yung estimate po ng materials na ginagamit per day, actually pag nanghiram ka po, 3 books at a time. But kung titingnan niyo po, marami pa rin po ang doon base sa datos po namin, marami pa rin po ang gumagamit ng mga printed materials and mga electronic, meron po kami electronic resources po. Siguro sa datos, pwede po ba naming tawagin para malaman po yung datos po ng ating gumagamit po per day? Rika? So, good morning po. So, for the statistics naman po, sa ngayon po kasi, yun nga po sabi ni Ms. Orenia, we have an average of 300 walk-ins per day. Pero aside po doon, meron po tayo mga electronic resources kasi. So, kinakount namin siya as visits din kasi. So, kung bibilangin nyo sa mga nahihiram per day, may statistics po kami sa annual report. So, pwede po kayong pwede nyo po siyang i-check sa website din po namin, sa web.nlp.gov.ph. Thank you po. Salamat po. Last call for questions para sa ating mga on-site media. Okay. Hearing none and seeing none, dyan po nagtatapos ang ating question and answer. Salamat po sa ating mga panauhin at media partners para sa pagsuporta sa ating PIA Press Con for today. At this point, may we ask for some brief closing statements mula sa ating mga panauhin. Simulan natin sa NCFF and then NLP. So, National Filipino Family Week is not just a 1 week or a week-long celebration. The government is encouraging ang lahat po ng mga tao na pagtibayin po yung ating commitment araw-araw sa bonding ng pamilya. Na una tayong makinig sa bawat miyembro ng ating pamilya na magkaroon tayo ng mas malaking oras para magsama-sama tayo bilang pamilya. Na kung tayo ay nakapagbigay ng oras sa ating mga trabaho, sa ating mga different activities sa labas ng bahay, the government is encouraging each and every one of us na umuwi sa bahay natin at kausapin ang bawat miyembro ng pamilya natin. Tanungin natin, kamusta ka? Anong nangyayari sa'yo?
Paano tayo makakatulong sa bawat isa kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Napaka-importante po, kaya isinusulong ng gobyerno na mapag-igting ang suporta ng bawat isa. Kasi dahil nga ang pamilya ay basic unit of ng ating bansa o ng institution, kung strong ang ating bond as a family, we will also be strong as a nation. Kasi sa ating pamilya tayo unang kukuha ng lakas para maharap natin ang mga challenges natin sa buhay. So we're encouraging everyone to have an ear that listens to your loved ones and to your family. And we want you to encourage each and every one of you po na magkaroon ng quality time together with your family, na ito ay araw-araw nating gawin. Ang commitment na mahalin natin yung bawat isa, magsuportahan tayo, hindi lang sa week o sa buwan ng Setyembre, kundi sa araw-araw nating mga buhay. Para magkaroon tayo ng progressive society with a strong family. And ito po ay layunin ng ating gobyerno, lalo-lalo na sa Bagong Pilipinas, na kung saan ang mga programa, serbisyo at mga activities ng gobyerno ay towards sa end na makatulong ng positive change sa buhay ng mga tao, na walang maiiwan at lahat ay magkakaroon ng access sa different resources ng ating gobyerno. Katulong siyempre ang ating mga private sectors at iba pang mga organisasyon. Maraming salamat po. So, yun po, pagkatapos nyong kumain, gawin nyo rin pong bonding moment yung pagbabasa ng libro. Ini-encourage po namin yung mga magugulang dito na sa atin po magmula yung pagbabasa ng libro sa ating mga anak. At syempre, pagbabasa ng libro, saan pa? Pumunta tayo sa library. Kaya nga po, ngayong November, pagkatapos ng September, November, inaanyayahan po namin kayong lahat, pati po yung mga nanonood. Please, celebrate po natin ang Library Information Services Month with the theme, Lace Up. Libraries, a hub for cultural exploration and unity through partnership. Kaya po, please, follow and share these activities and subscribe our social media, NLP 1887, TikTok, Twitter, Instagram, and Facebook. Saka po yung aming microsite po. Huwag niyo pong kakalimutan. Kaya sali na po, lahat ay welcome para dito sa activity na ito. Maraming salamat po. Muli, maraming salamat po sa ating mga panauhin at kasamahan sa media. Dito po nagtatapos ang ating press con para sa araw na to. Hanggang sa susunod na PIA press conference, magandang araw po sa lahat.